Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Obra nga ba siya sa mga makakalaban niya? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So guys, syempre papalapit na tayo ng papalapit sa exciting moment ng Miss Universe dahil ilang buwan na lang ay magaganap na ang coronation ng Miss Universe. And then of course, excited tayo dahil paano nga ba lalaban ng pambato natin na si Chelsea Manalo dito sa magiging kalaban niya sa Miss Universe. Ano nga ba ang mailalatag ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe at ano nga ba ang magiging performance niyang ipapakita sa atin lahat. So ngayon guys, talaga namang masasabi ko, patindi na ng patindi ang labanan ng mga kandidata. Lalo na ngayon na dadagdagan na sila at talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ang lalakas ng mga maglalaban-laban ngayon. So, nung nakaraan, syempre, ginulat tayo ng Peru dahil talaga yung pambato nila, masasabi ko, oh my gosh, ang lakas ng pambato ng Peru na si Tatiana Camel. At ito nga, nakikita natin sa social media na talaga naman nagtatrabaho siya as a Miss Universe Peru. So, may mga activity na siyang ginagawa. Kung nakaka-follow kayo sa kanya, makikita ninyo yung mga ganap niya na talaga naman sabi ko, okay. So, tinatrabaho niya talaga ang Miss Universe, yung advocacy na meron siya. So, tinototoo niya talaga ng bonggang-bongga. So, masasabi ko si Peru, kung titignan mo, ay talagang isa to sa mga napakagandang kandidata at masasabi ko na malakas ang laban niya sa Miss Universe. Plus, nandoon alam din natin ang communication skills niya ay talaga namang matibay din. Plus, nandoon na meron siyang matibay na advocacy. Plus, may beauty. So, hindi imposible na talagang magustuhan siya, lalo na maganda ang profile niya. At naging first runner-up siya noong 2022 sa second runner-up pala. Na naging second runner-up siya noong 2022 sa Miss International. And then, ito na kaya yung mag-aala Dayanara Torres, yung alam mo yon na parang from the international to universe rather. Kasi si Dayanara Torres noong 1993, ganun din. Galing siya sa Miss International, nag-third runner-up siya, and then nag-title. So, sabi ng ganun, ito na nga si Tatiana na ang susunod sa yapak ni Dayanara Torres. Pero may isa pang kandidata from Miss International na naging fourth runner-up naman. Ito nga ay si Dominican Republic. So, si Dominican Republic, ang ganda din. The more na tinititigan mo siya, lalo siyang gumaganda, kaya nakakaloka. Sabi ko, ang lakas din ng laban ng Dominican Republic talaga sa Miss Universe. At hindi lang yon, si Peru at saka si Dominican Republic, batchmate sila. And then tingnan natin kung sino nga ba ang uusog sa dulo ng competition, di ba? And then itong mga nakaraan lang ay kinoronahan nga ang pambato ng Puerto Rico. So ang Puerto Rico, alam naman natin yan na lagi sila talagang pasok sa banga. Malakas ang pambato ng Puerto Rico every year talaga. Lalo na since 2022, naka-top 5 sila. Tapos last year, pumalo na naman sila sa top 5. So ngayong taon na to, 36 years old ang kanilang pambato na si Jennifer Colon. Ito ay dati ng runners-up, first runner-up sa Miss Puerto Rico noong 2019. At ngayon nga ay may 3 anak. So, nagsimula ang laban ng mga no age limit etong taon na to. At napakaswerte dahil isa siya sa mga kandidata na overage kung titingnan mo. Kasi 36 years old, medyo may edad na rin, di ba? At tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa laban niya sa Miss Universe. So, sabi ko nga, kung nung nakaraan taon, naka-top 5 sila. So, hindi ko alam. So, si Puerto Rico, isa siya sa mga
mother na lalaban, katulad din ni Miss Venezuela. Sabi nga gano'n, sino kaya ang mas aatake sa kanila ng bonggang-bongga o sino kaya ang makakarating sa dulo ng competition. Ako para sa akin, tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Puerto Rico. So sabi ko nga, si Chelsea Manalo, ang lakas din ng laban sa Miss Universe kasi syempre iba din yung ino-offer ng Pilipinas. First time tayo nagpadala ng Black Beauty. Kumbaga parang kung titignan mo, may istorya din eh. So kung ang Puerto Rico, tinaray nila yung no age limit with married woman. Tapos ang Venezuela naman ay married woman. And then ang Philippines, sumabay din tayo. Dahil syempre, first time natin magpapadala ng Black Beauty and then titignan natin kung aari ba nga ba ang pambato natin. So, sa kanilang tatlo, si Peru, Puerto Rico, Philippines, so letter P, lahat sila ay malalakas, lahat sila ay talagang masasabi ko, oh my gosh, pwede talagang makipagbardagulan to ng bonggang-bongga sa letter P. So, sabi gano'n, sana wag daw maiwanan ang pambato natin kasi daw talagang matitindi daw yung kasunod, lalo na Peru and then Philippines. So, baka daw yung attention daw talaga mapunta kay Peru. Medyo mahihirapan daw dito si Chelsea. Tapos, mapapagitnaan siya ni Puerto Rico, di ba? So, ako para sa akin, naniniwala pa rin ako kung maghahanda si Chelsea Manalo sa laban niya. So, uusag to hanggang dulo. So, kailangan ng matinding preparasyon. Kung gusto niya manalo ng Miss Universe o kung gusto niya makapasok sa semifinals, and then dapat talaga paandar talaga ang eksena niya. Alam naman natin dito sa Miss Universe na agresibo ang mga kandidata dito. Hindi sila yung basta-basta candidates lang na po pwede yung lalamya-lamya, pwede yung tatahimik, hindi eh. Kailangan talaga agresibo. Pero sa nakikita ko naman, maganda naman yung ino-offer na Pilipinas sa laban niya sa Miss Universe. Kasi nga, never pa tayo nagpadala ng Black Beauty. Eh, yung Japan ngayon, nagpadala sila. Talagang pinag-usapan din sa buong mundo. At ngayon, lalo na ngayon, ang tingin ng mga kalaban niya ay very strong talaga at powerful talaga ang isang Chelsea Manalo. So, I hope na mapanindigan niya talaga yung nakikita sa kanya sa social media hanggang sa makarating siya sa Miss Universe. And then, ayun, kailangan lang talagang matinding preparasyon, matinding paghahanda para mas makakabog pa ng bonggang-bongga. So, magtiwala tayo. Alam ko malakas yung ibang kandidata, yung Latin country. Pero, syempre, magtiwala tayo sa laban ng pambato natin. Kung dito nga sa supranational umeksena tayo ng bonggang-bongga, doon pa, diba? So, ibig sabihin, may ibubuga at may ibubuga talaga yung pambato natin. Basta maghanda lang at sana mapaghandaan nila yun ng bonggang-bongga. Kasi yun naman talaga yung kailangan na gawin, diba? So, good luck sa laban ni Chelsea Manalo over Puerto Rico at saka ni Peru. But ako para sa akin si Puerto Rico hindi ko kakatakutan para kay Chelsea Manalo kasi parang feeling ko siguro papasok sa semifinals pero hindi siya yung kasing powerful ba katulad ng kandidata nila nung nakaraang taon. Para nga sa akin, downgrade sila ngayon Kasi hindi ko alam kung bakit, okay, pinanalo nila ang isang 36 years old na may 3 anak. So, ano kaya may offer nito sa Miss Universe? Papansinin ba to? So, possible na mas maganda yung performance ng kandidata nila noong nakaraang taon at parang feeling ko hindi niya mararating yon. So, may chance dito si Chelsea Manalo na mas marating pa yon. Basta siguro naging matapang lang at maging malakas lang talaga yung laban ni Chelsea Manalo. And then, ito namang si Miss Peru, ayan yung kailangan niyang bantayan kasi si Miss Peru, bukod doon sa may ganda, talagang meron talaga siyang masasabi ko na may bala talaga sa competition kasi total package plus ang ganda ng profile. So, doon, yun talaga. Kasi tapos, magkasunod pa silang dalawa. So, medyo talagang pwedeng wala siya sa eksena kay Peru. But nandoon ako kung maghahanda pa din ang isang Chelsea Manalo, kaya niya pa rin kabugin to ng bonggang-bongga. Kaya tiwala lang talaga sa gagawin nilang paghahanda. So hindi naman ako naghahangad ng paghahanda katulad ng ginawa ni Michelle D noong nakaraang taon, pero nandoon ako na
malaki yung chance niya kasi gayon pa nga lang napapansin siya at nalalagay siya sa top 5. So kailangan lang niya talaga siguro ng matinding preparasyon para mas kumabog siya pagdating sa Miss Universe. So parang pili ko naman kakayanin to ni Chelsea ng bonggang-bongga. Pero syempre ang tanong ko sa iyo, tingin mo ba kaya-kayang pataubin ni Chelsea Manalo itong si Miss Peru at saka si Miss Puerto Rico pagdating sa laban nila sa Miss Universe? Or tingin mo makakain ba si Chelsea Manalo ni Miss Peru or kaya ni Chelsea Manalo lagpasan itong si Miss Peru sa competition ng Miss Universe? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.